Vice President Sara Duterte, abogada, nilektyuran at hinamon ng isa ring abogada ang prosecutor po dyan sa ICC sa side ng mga biktima ng tukhang ng panahon ni dating Pangulong Duterte. Ito'y kasunod po ng mga pagdududa ni Sara Duterte, sinasabing mahina ang kaso. At sinabi niyang mahina rin yung mga abogado. Wow! Kaya ito ang inabot ni Sara Duterte mula kay Attorney Conte na isa sa mga abogado ng biktima. Well, kung ganon, edi inaanayahan ko si VP Sara na dumulog at humarap sa ICC mismo at sabihin niya yung ganyang argumento. Tingnan natin kung pakikinggan siya. Sa pag-aaral po namin, at si VP Sara naman ay abogado rin, sa pag-aaral namin, itong krimen na ito ay hindi kalintulad o hindi mo nga maikukumpara dun sa simpleng kaso ng murder. I understand that under Philippine jurisdiction, murder, if you look at it according to the elements, you need to name the victim. In crimes against humanity, you do not need to name all the victims. Ang siguro magandang tingnan ni VP Sara, and this is perfect, what happened to the Holocaust? What happened in Germany during that time when Hitler declared, total, sabi naman ni Presidente na idol po niya si Hitler, ano? And he said, if Hitler massacred 3 million Jews, then I'd be happy to slaughter the 3 million drug addicts in the Philippines. The way it happened in Germany then was that Hitler ordered a modus operandi, a way of killing, a pattern, a manner of exterminating a population. Similar to this case, in the Nuremberg trials, they did not need to name all those killed. The gist of this case of crimes against humanity is the manner of killing. Widespread and systematic attacks on the civilian population in the acts of murder could be established by the testimony of even just one person. At akala ko nga, aamin na si Presidente Duterte Hindi ka baka natin, baka umamin. Kasi he's always said that he's responsible for all these killings. Sana lang kay Vice President Sara, total may oras naman po kayo, pag-aralan niyo po ng mas malalim yung pong ikinakaso sa tatay niyo. Clarification, the 181 pieces of evidence talks about preliminary matters. For example, what language will the testimonies be in? Do you have documents? How many pages are these documents? Hindi ba ito yung mismong ebidensya? And just she wait, there will be more. It's just preliminary. Gano'ng katindi? Grabe, no ha? Matindi. Di ba? Lecture at challenge. Hinamon at nilekturan ni Attorney Conte ang Vice President, isa ring abogada, Sara Duterte, diyan sa kasong kinakaharap ng kanyang ama before ICC. At higit diyan, inulit pa rin po ni Attorney Conte na siya'y naniniwala, very confident ang prosecutor, malakas ang ebidensya, at isa sa mga magdidiin kay Duterte ay daw mga pag-amin ito, okay, sa kanyang policy, programa at pag-ako ng pananagutan tungkol sa nangyari ng kanyang administrasyon. Tungkol naman kay Bato, may problema rin si Bato dahil inamin din at itinuro ni Duterte doon sa public hearing sa Senado ng komite ni Risa Ontiveros na si Bato de la Rosa ay isa rin sa mga TDS, death squad sa Davao ng mga panahong yon, ayon kay Duterte. Kaya yun daw ay magagamit. Parang in other words, lahat palang mga pinagsasabi ni Duterte sa press conference, sa public hearing, sa Kongreso at Senado ay pwedeng gamitin ng prosecutor ng mga biktima, yun pong side ng biktima, na ebidensya, testimonya laban sa akusado ng dating Pangulong Duterte. Ganon. So, mula nang sumagot si Attorney Conte, wala hong sagot si Sara Duterte doon sa kanyang sinasabing
aralin ang kaso, aralin ang ICC, at hinamon na yung kanya sinasabing mahina ang ebidensya ng prosecution ay pangatawanan at dalhin daw niya sa ICC. Tingnan daw kung siya ipapakinggan ng mga International Criminal Court judges. Ayun. Okay? So, madalit sabi, sinupalpal, binara, nilecturan ni Atty. Conte. Atty. Conte, no? Christina Conte, di ba? Christina Conte, kung di ako kakamali. Yung Vice President. Kaya dapat ingat lang. Okay? Nakakahiya kasi pagka galing sa mga abogado ang mga statement na parang malayo ang sinasabi. Kasi maraming abogado ang nag-aaral. Actually, itong nangyari kay Duterte, very educational sa lahat. Hindi lang abogado. Maraming nagka-interest. Ano ba ang ICC? Ano ba ang jurisdiction ng ICC? Ano ba ang responsibilidad ng ICC? At ano ba ang karapatan ng mga tao sa buong mundo, lalo na ang member ng ICC, kapag sila ay biktima ng paglabag sa karapatang pantao? Yan po yung very educational ngayon. Maraming abogado inaaral kung ano ito. Marami rin hindi abogado natuto na mag-review, mag-aral, magbasa ng mga batas dito at sa abroad at yung kalagayan. Kaya nga naging very educational sa lahat. Hindi lang sa Pilipino, kahit sa abroad. Ano ang kalagayan at ano ang katotohanan ng lahat. At ano ang kapangyarihan ng Estado ng Pilipinas, ang ICC at ang mga member dito. Yan po, pati na yung issue ng tayo ay member, nag-withdraw. Yung kaso, yung nangyari, before mangyari ito, ay member pa tayo ng ICC. So, ayan po, ang dami. Kaya maswerte rin yung mga estudyante ng law, yung mga nag-aaral ngayon. Pati ito magiging debate. Kaya kahit saan pinagdidebatehan. Hindi lang sa school, pati sa barbershop, pati sa kapihan, pati sa mga tricycle driver, jeepney drivers, lahat na may kanya-kanyang interpretation at pananaw sa isyong ito. Kaya lang, huwag kayo mag-away Paliwanagan lang. Tag-isan lang ng talino at kaalaman. Pero ang advice ko, tama yon. Aralin para hindi maligaw. Walang nagbabawal at walang lalabagin na batas ang pag-aaral tungkol sa kung tama ba o mali, ano ba ang kapangyarihan ng bawat isa dito at sa abroad. Napakagandang challenge po niyan. Okay? Very educational ang isyong ito sa ating lahat. Dapat ganun lang. Aralin. Huwag personalin. Kasi pag hinaluan ng personal, hinaluan ng emosyon, hindi kayo tatalino. Sa halip, maiinsulto lang kayo. At nakaka-insulto lang ang dating niyan. Ang dating niyan. Okay? Please like and share ng ating mga video sa lahat ng aking channel. Ito nga po, Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV.